si Senator Sherwin Gatchalian mismo, na siyang chairman ng Finance Committee namin. Ang kanyang attitude, ang unang suggestion niya, mag-great reset tayo sa Senate. Meaning, mag-zero tayo. Walang insertion. Kung masusunod yon, kung yun ay susuportahan ng karamihan sa aming mga kasamahan, ako, magsuporta ako doon. It's about time that we should, make the Senate lead the way. Ika nga, to set the example na tamaan naman tayo. Pakinggan naman natin yung mensahe ng Pangulo, yung main message niya na talagang tumimo sa atin lahat, sa kaisipan ng ating mga kababayan, mahiya naman kayo. Kayo po, alam ko, yung zero pork barrel Zero. po kayo. Zero. Ever since. Yeah. Connected ho ba itong pork barrel issue dito po sa insertions, ghost, projects, etc.? Well, obviously, kasi lumalabas na yung mga ebidensya, may mga komisyon 25%, may 5 to 6%, merong passing through, merong bids and awards, lahat may lagay along the way. And katunayan, nung nag-deliver ako ng una kong privilege speech, di ba? Nilahat ko lahat yung partihan, yung pie, Yes, sharing. opo. Wala pang 40%. Sa akin, conservative pa nga yung less than 40%. Lumalabas pag nagkwenta kami minsan, nasa mga 30+% lang. Yung napupunta sa proyekto. Now, maraming nabuksan dito sa aming pagdinig na yung pala, sa pagbigay pala ng estimate, halimbawa sa isang proyekto, ino-overprice na pala. Meaning, overestimated. Nilalagyan ng allowance na 20%. Kaya naalala ko tuloy yung panawagan ni Congressman Leandro Leviste. Baka pwedeng bawasan na natin ng 20% ang budget ng Department of Public Works and Highways. Ang ganda ng panukala. Kaya lang, kung nandiyan pa rin yung mga matatakaw na hindi masawata yung kanilang pagiging gahaman, ang lalo magsasuffer yung project. Kasi binawasan mo ng 20%, say 100 million, ginawa mo na lang 80 million, which is fine. Pero kung magnanakaw pa rin, mababawasan ngayon yung naiwan ng 40% or 30%, baka 15% na lang maiwan. Lalo magsasuffer yung infrastructure project. Kung